Sa mundo ng cryptocurrency, maraming investors ang gumagamit ng iba't ibang strategies para mag-accumulate ng wealth. Ayon sa isang survey na ginawa ng Kraken, isa pong kilalang crypto exchange, karamihan sa mga investors ay sumusunod sa isang strategy na tinatawag po na dollar cost averaging or DCA. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang dollar cost averaging or DCA ay isa po itong investment strategy kung saan ang isang tao ay nag-i-invest ng fixed amount ng pera sa regular na intervals, kahit ano pa man ang presyo ng asset sa panahon na iyon. Sa madaling salita ay hindi mo kailangang mag-alala kung mataas o mababa ang presyo ng cryptocurrency dahil patuloy kang mag-i-invest ng parehong halaga ng pera sa regular na schedule. Ayon po sa survey ng Kraken ay 59% ng mga participants ang gumagamit po ng DCA bilang kanilang pangunahing investment strategy. Bakit nga ba ito popular? Una, ang DCA ay nakakatulong para mabawasan ang epekto ng short-term price volatility. Ibig sabihin, kahit magbago-bago ang presyo ng cryptocurrency, hindi ka gaanong maaapektuhan dahil regular ka pong nag-i-invest. Pangalawa, ang DCA ay nakakatulong para maiwasan ang emotional decision making. Alam naman natin na ang market ay volatile at madalas na nagbabago. Kung minsan dahil sa takot o excitement, nagiging impulsive tayo sa ating mga desisyon. Pero sa DCA, dahil regular kang nag-i-invest, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga biglaang pagbabago sa market. At ang pangatlo ay ang DCA ay nagpo-promote ng consistent investment habits para itong pag-contribute sa isang retirement account kung saan regular ka pong naglalagay ng pera. Ang kaibahan lang ay mas mataas ang risk sa cryptocurrency dahil sa significant price variations ng mga altcoins. Ngayon ay Ayon pa rin sa survey ng Kraken, ang mga investors na kumikita po ng higit $100,000 annually ay mas confident po sa kanilang investment strategies at mas bihirang magbago ng plano kumpara sa mga lower income investors. Ang mga lower income participants ay mas madalas na nagtatiming ng market na mas risky dahil limitado ang kanilang capital reserves at disposable income. Ayan, sabi po rito ng Kraken ay higher income investors are better able to adhere to their trading plans amidst market fluctuations. Ibig sabihin ay mas kaya nilang sundin ang kanilang mga plano kahit na magbago-bago ang market. Ngayon, ang datos mula po sa taong 2022 ay nagpapakita po ng 78% lamang ng mga kumikita ng $25,000 hanggang $49,999 ang kayang tustusan ang kanilang monthly expenses. Samantalang 94% naman ng mga kumikita ng higit $100,000 ang kayang gawin ito. Ipinapakita po nito kung paano naaapektuhan ng income levels ang investment strategies at responses sa market fluctuations. Kaya sa huli ay ang pagpili po ng tamang strategy ay nagpapakita para sa mga investors upang masiguro ang kanilang financial stability. Ang dollar cost averaging ay lumalabas na isang epektibong paraan para sa steady accumulation ng cryptocurrency. Ngayon, ang masasabi ko naman po rito ay ang dollar cost averaging or DCA ay isang magandang paraan para sa mga investors na gustong mag-invest sa cryptocurrency nang hindi masyadong naaapektuhan ng market volatility. Nakakatulong po ito para magkaroon ng disciplined at consistent investment habits at maiwasan ang emotional decision making. Gayunpaman, mahalaga pa rin na isaalang-alang ang risk na kaakibat ng cryptocurrency investments, lalo na ang significant price variations ng mga altcoins. Para sa mga higher income investors, mas madali nilang masunod ang kanilang mga plano. Pero para sa mga lower income investors, kailangan nilang maging mas maingat sa kanilang mga desisyon.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.